everyone! Welcome to my vlog! I-share ko nga sa inyo yung mga bagay na natutunan ko at napagdaanan ko doon sa paghaharap ko sa immigration officer. Hi! Kumusta? Welcome to my vlog, Teacher Queenie Vlogs. Today, naisip ko nga na i-share sa inyo yung mga bagay na pwede kong maibahagi doon sa na-experience namin sa pagharap namin sa isang immigration officer sa Terminal 1. Kasi doon kami, doon kami lumabas papunta ng Thailand. At naglista nga ako ng ilang aking pwedeng i-share, i-advise once na makaharap nyo ang isang immigration officer. Gusto ko lang sabihin na pumunta kami sa Thailand for like 7 days. At worth it kasi nakalampas kami ng immigration officer at nakapagbakasyon kami. At ito na nga yung aking list. Okay, ang una ay be confident. Once you are facing the immigration officer, don't forget yung maging confident ka dun sa mga isasagot mo. Oo, parang dapat nakikipag-usap yung mata nyo dun pa lang sa una. Tapos don't forget to smile. Kasi kung nakikita nila na nag-aalala ka na parang hindi totoo yung mga sinasabi mo sa mata pa lang, alam na this. Actually, may nakasabayan kami before us pala. Doon sa pinilahan naming immigration officer, babae siya. I think, feeling ko magbabakasyon lang din siya or let's say, baka pumunta din siya ng ibang bansa para magtrabaho. Pero, siya ay feeling ko na offload kasi binigyan siya ng isang mahabang papel. Tapos, once na hindi ka makapasa dun sa immigration officer na yun, pupunta ka pa dun sa isang pintuan na kung saan i-screen ka pa ng isang beses. I think 3 beses yun, kapag hindi ka pa nakapasa sa pangalawa, may pangatlo pa din. Yun, yung una is be confident in your eyes, in your answer. Next, yun na nga, next is mag-smile agad. Ibig sabihin, when you smile, ibig sabihin truth and honest to your answer. Tsaka once na parang yung mata mo gumagano, pumipikit-pikit, parang, or let's say, I don't know parang pag nakikita mo yung isang tao, tapos pag kinakabahan siya, tapos, I think reddish, minsan may pagkakataon na gano'n na namumula-mula yung mata, or let's say, lumalaki yung mata, parang hindi ganun agad kumpiyansa yung answer mo, kasi unang-una, tatanungin ka dyan may mga questions sa'yo na pwedeng itanong, katulad yung first question sa akin. Ang first question sa akin is, ano yung trabaho ko? Ano ang work ko? Ang sabi ko is, I am a full-time teacher in 51 Talk that time. And hinanapan nila ako ng mga backup documents, may certificate of employment, and the second is, paano ko nakukuha yung aking salary once I get my money sa aking pagtuturo. Sabi ko sa BPI, pero they need another proof pa. Paano sa BPI? Dapat, di ba, may payslip lang? Parang sa VA daw, yun nga, yung sinabi sa akin. Parang sa VA daw. Sabi ko, hindi ko, ang ginagawa po kasi namin ganito, pinakita ko yung website ng 51 Talk, doon, makikita namin yung mga natitake namin na class, isa pa, na may picture kami doon, na makikita nila na yung website na yun is may record kami as their teacher. And, pangatlo, nung pinakita ko yun, hinanapan nila ako ng parang proof ng picture na nagtuturo ko. Ayun, sinave ko siya. Wala akong pinrint Ang ginawa ko, sinave ko siya sa aking phone, tapos may load ako. Ang ginawa ko, pinakita ko yung website ng 51 Talk na nandun ang picture ko, andun ang record ko, and they believe me. And, next is, ito ang aking susunod na parang masasabi kong dapat gawin in front of
an immigration officer. Okay? Pangatlo, if inis ka, smile ka pa din kahit anong question. Direct to the point, huwag kang magbabago ng sagot mo once you answered already. What you answer is your answer. Hindi pwedeng, ito yung sagot mo, tapos tatanungin ka ulit nila, maiiba na naman yung sagot mo. Tapos, pang-apat, ito actually, they are connected to each other. Just be yourself. Huwag kang mag-alala kasi kung totoo ka naman sa sarili mo, totoo naman yung sasabihin mo, okay yun. Pero once na do you want to try to escape or para sa akin kung anong sagot mo lang. Just be your answer. Huwag ka nang magbabago, huwag ka nang paligoy-ligoy. What is the question is the answer only. Huwag kang mag-iiba ng kwento pa. Halimbawa, anong pangalan mo? Ako po si Queenie De Vega. That's it. Huwag ka nang magdadagdag ng ibang details tungkol doon. Kung ano yung tanong, siyang sagot. Yun lang. Once na hindi ka naman tinanong, huwag mo sasabihin yung iba pang pwede naman nilang hindi naman nila tinatanong. Ganun. Basta wag kang sasagot or mag-explain pa kasi they are not asking that questions anymore. Only answer what they are asking. Okay, next. Lahat ng tanong, yun lang ang sagutin. Just like what I told you a while ago that you just have to answer what is the question. No explanation at all. Okay? Next is pang-anim, makinig sa may mga experience na. Before ako pumunta sa immigration or umalis kami sa Pilipinas, nanood ako ng YouTube, I listened. Tapos, nagtanong din ako sa mga taong naka-experience na nakadaan sa immigration. At saka yung mga kasama kasi din namin, they are really like veteran na sa pagharap sa immigration officer. Ngayon, they help us they provided some documents, actually not documents, pictures na makapag-prove na kasama namin sila. Kasi sila nauna tas after kami naman yung sumunod. Tapos, prepare your documents, just like what I said, na hindi ko ganun lahat ginawa. Ipin-print out. What I did is I saved screenshots. I have my load during that time kasi for sure they will ask some proof na makikita nila na totoo ang sinasabi mo. Okay? Isa pa pala, share ko lang ha. The night before kami umalis, ang ginawa ko is gumawa ako ng itinerary. That is the things that we can do while kami ay nasa Bangkok. Actually, my first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth, and seventh day kami. Hanggang sa mag-fly back home kami here in the Philippines, hindi naman kami hinanapan ng itinerary. It's just that I prepared that kasi in case of hanapan nila anong mga gagawin nyo dun o saan kayo pupunta, tatanungin nila. Ayun na nga. Next is yun, mas better na may itinerary kayo. Have your screenshots at laking tulong, lalo na kung ayaw mong gumastos magpa-print. Yes, you are like nagtitipid. No need for you to spend a lot when it comes to printing. You just have to save screenshots on your phone. Big help for you, lalo na kung hindi naman nila kailangan talaga ng documents. Ang kailangan mo lang naman dyan is passport, boarding pass, at saka yung if possible, I think alam ko yung travel insurance, nagbayad din. Ayun, tatlong bagay yun na possible na hanapin sa'yo once you are facing an immigration officer. Okay, next is pictures together if you are with your boyfriend, your best friend, or your family or loved ones. Just be prepared kasi hahanapan ka talaga nila ng mga pictures that you are together with them, na hindi lang kayo talagang magkasama during that day. Mayroon na kayong relationship na nabuo from
nung unang-una pa. Okay? Kasi minsan, dahil hindi mo kilala yung kasama mo, minsan, hindi mo hahanap. Possible na hindi mo kilala yung totoong kasama mo. Ang hahanapin nila sa'yo ay picture. Okay? Tapos, umabot kami ng like 30 minutes. I think around 30 minutes in front of the immigration officer. Tapos, dapat yun, bibigyan na kami ng paper. Pero, it's just that because I have my proof. Tapos, what you said is what you said. Be firm. Whatever you are thinking, kung ano yung sinagot mo doon sa tanong nila, huwag kang magbabago. Yun at yun pa din. Kasi, alam nyo ba, share ko lang na mas malaki yung chance na may kasama kayong makalabas. Kasi, alam nila na you are a family or a group na magve-vacation lang. Kasi, parang, parang malabo na mag-isa ka lang, tapos magbabakasyon ka lang. Iba pa din yung parang na-convince mo sila nang may kasama ka. Kasi nga, ikaw ay magbabakasyon lang. Yun, hahanapan ka ng picture. Don't forget, if you don't have any load, in advance, mag-save na kayo sa phone nyo kasi malaking tulong yung hahanapin nila. Lalo na, tinanong kami, magkakilala na kayo ng 2019, asan yung proof ng picture nyo ng that time? Yan, nag-save ako sa ng picture. Okay? Just like what I told you a while ago, what you said is what you said. Be firm. Don't hesitate ng parang pag nagsasalita ka. Huwag kang yung na-hesitate kang magsalita. Huwag nyong gagawin. And, for me, the last one is, again, what is first? The eye contact. As much as you can, as much as possible, be straight to the point looking to an immigration officer. Possible na lalaki yung nagtanong sa amin ng mga katanungan na kailangan namin. Actually, parang muntikan na, pero when I was the one na tinatanong, naging firm naman ako. Tapos, I always smile. Tapos, firm lang yung sagot ko. Hindi ko binabago. Anong sagot ko, yun ang sagot ko. Wala nang iba pang kwento. Ulit-ulitin ko, huwag kayong magbabago ng sagot nyo. Kung gusto nyo, halimbawa, makalabas ng bansa, tapos ang mangyayari is, gusto nyo magsinungaling. Sabi ko nga sa inyo, be firm. Galingan nyo sa pagsagot. Pero, once na confidence kayo to your answer, may eye contact. 3 things lang yan. Confidence with your answer, may eye contact, at straight to the point, no changes. Yung sagot nyo, makakalabas kayo. Lalo na kung kayo ay kumpiyansa naman sa mga bagay na gagawin nyo. That's it. And on the 7th day, we went back here in the Philippines. Actually, nakita ko lang difference when we go to Thailand, no asking question. They are asking for our passports only, and also the boarding pass that they need for us to travel back to the Philippines. And also, don't forget na mag-budget kayo ng kailangan yung i-budget, kasi hindi pwedeng lalabas kayo ng bansa nang wala kayong pera. Isa pa, nang wala kayong amount of money that you need to stay for a while in a country kung magbabakasyon lang kayo. Kasi, iba ang currency na meron tayo at meron sa ibang bansa. Okay, and we'll see each other to my next vlog. Just click the notification bell if you want more in our video, and comment what you like. Ano pa yung mga tanong nyo? I'll be answering it. Pwede ako mag-reply back. And also, pwede ko din siya i-consider sa aking susunod na vlog. Okay, yun lang. Hindi kami na-offload. Nakaalis kami. At nakabalik na kami ngayon sa Pilipinas. We are still working. We came back kasi kailangan namin ng trabaho. Okay, nagbakasyon lang kami. Okay, see you on my next vlog. Bye-bye!